Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Walo, makalipas ang ikatali. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre ako pa rin po ang inyong lingkod, Sal Dulelo, na nag-iimbita po sa inyo na sana'y samahan nyo ako sa loob lamang po ng isang oras, alas 6 hanggang alas 7, dito lamang po sa ating himpilang DZRJ 810 kHz sa inyong mga talapihitan. Ito po ang Radyo Bandido. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. At syempre, kaya na po ng dati, tayo po'y bumabati ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa lahat po ng inaabot ng ating broadcast sa buong mundo. Matika, isa boses ang inyong opinyon dito sa Mate. Mula ng ating regular na programa ngayong araw po ng Webes, nais ko lamang po kita sa inyo na kanina po ay nagsagawa ng raid ang CIDG mula po sa Krami. Ano po? Ito po ay dulot ng reklamo ng saan pong peking Nokia ang naglipa ng ibinebenta dyan po sa 168 Mall, dyan po may Divisoria. Ano po? At ang nasabing raid ay dulot ng isang search warrant na inilabas Manila Regional Trial Court sa pamamagitan po ni Judge Antonio Eugenio Jr. ng Regional Trial Court Branch 24 dyan po sa lungsod ng Maynila. Papatong nakasama dahil kaibigan po natin ang tumatayong abogado ng Nokia dito sa Pilipinas at po natin ang pagkuha ng halos mahigit na 1,500 Nokia, ano po? Nokia Peke. Siyempre, Peke po ito yung mga tanong. Pero, siyempre, ito po ay gawa ng mahinahon at gawa ang mga raid sa bawat tindahan ay talagang nakiusap itong mga pulis, itong mga CIDG at syempre ipinakita nila yung search warrant mula po dyan sa Manila Regional Trial Court. At syempre hindi po bababa store dyan po sa 168 Mall dyan sa Divisoria. Talagang kinuha ang mga peking tindang mga Nokia cellphones. Mga medyo natipan na po na sinara ang kanilang mga tindahan. Pagpasok po ng mga pulis, ang nangyari po ay may baon palang acetylene ang mga CIDG officers, ano po? Kaya tulang kwenta, no? Inacetylene lang yung kandado at binuksan. Nakita itong mga Nokia na pig. At syempre yung mga nakabolt naman po, na nasa bolt pa, na ayaw din buksan ng mga sales lady dahil syempre yan ang bilin ng kanilang mga amo ay talagang inacetylene din, ano? Kaya dito po ay nangyari kanina dyan po sa 168 Mall, ganap na alas 12 hanggang alas 4 ng hapon. Kaya syempre binabati po natin ang grupo po Criminal Investigation and Detection Group na nakabase po dyan sa Krami. Ito po yung National Capital Region CIDG na nakabase po dyan sa Campo. Marami po silang team, ano? Bawat stall po ay may sariling team. Kaya po nakuha lang isa-isa ang mga pangalan ng mga team officers, ano po, ng bawat team dahil siyempre marami po at siyempre layo-layo po itong mga stall nito. So ang nangyari po dyan ay siyata mga yata nilang sinurveillance, ano po? Ang nasabing mga stall at syempre nagsampa sila ng kaso sa korte at humili ng search warrant. At syempre kahapon o kanina po itong mga search warrant nito at paglabas ng mga search warrant pinuntahan kaagad ng mga operatiba ng CIDG at syempre kasama po yung mga representative ng Nokia, ang law firm po na siyang umahawak sa kaso ng Nokia. Sama po kaming pumunta dyan sa 168 Mall. Pero syempre, napakaganda pong tingnan ng mga cellphones dahil talagang imitated talaga yung mga original. Po. At yung nga lang po ay nakakatakot. Ano? Nakakatakot humingi dahil syempre hindi po ako humingi dahil natatakot po
kapag i-charge ko yan sa aking bahay, masunog pa yung cellphone, sumabog pati bahay ko, madamay pa, no? Kaya yun, inobserbahan lang po natin na nangyari, at maganda naman pala proseso. Kaya lang, reklamo lang natin, ano po, ang masasabi lang natin dyan, ay sa store nakakarating itong mga peking ito, ano po? Dapat sa costume pa lang, ay talagang hindi na makalabas yung mga peking cellphone na Nokia yan. Kaya't, yan po, maraming nadadamay, maraming negosyo. Pero, ano naman po ang magagawa? Ang nagre-reklamo naman ay ang may-ari ng pangalan ng Nokia. So, ganyan po, no? Kaya ito po isang babala ng negosyante na nais pong kumita yung peke, ano po? Dahil, syempre, murang pagbenta, murang pagbili, malaki ang tubo. Pero hindi po kayo makakasiguro ng iyong negosyo dahil minsan darating po ang pagkakataon kayo ay i-raid din na po ng mga otoridad dahil ang inyo pong ibinebenta ay illegal na nakapasok dito sa ating bansa. So yan po, tawagan na rin kay Pinoy, ano po? Yan po ay indikasyon na talagang ang smuggling, ano po, ay talamak pa rin dyan sa Bureau of Customs. Ito po ang exit gate. Kapiling po natin dito sa gates. Yan ang ng Americans for a Better Philippines. Walang iba, Engineer Arthur B. Engineer, magandang gabi sa'yo. Good evening, Zaldi and Roland. Thank you for having me. And of course, good evening, everybody. Okay. Okay, thank you. Siyempre, nakatambay si Joe. At papasukin natin kaagad. Pasensya na. Joel, magandang gabi rito. Hey, magandang umaga. Yes. Magandang umaga dito and good evening to in Manila. So how are you been doing, you guys? Fine. I just woke up. But anyway, we just talked about na sabi mo ganun na you're leaving the show and also the show will be off the air. So we're gonna miss the show and of course I'm gonna miss you guys sa show na yun. We're just I'm just gonna tell you that we're gonna miss you. But anyway, so yung pagka-alis mo sa show na yon, you guys are thinking about running for senators? No. I'll just be a reporter to the Senate of the Philippines. Okay, yeah. Oh, I see. So, but anyway, so pagkadating mo naman doon sa, di ba, sa Senate, you're gonna be magiging reporter ka. Pero you have, nagkakaroon ka ng cloud nun, so you can yes, of course. Loveland City. Yes, of course. Yes, of course. We will get opportunity to advocate the Loveland City. Oh, okay, that's good. So, that's good and more power. Tsaka sinasabi, di ba sinasabi ninyo nung last time, we were talking about the education system. Diba? Yes. After a few weeks sa zona ni Pinoy, pinag-mention niya na ang basic education sa the Philippines will become 12 years, which is very good. Yes. Maybe Pinoy heard you when you say that to our program. Talaga. But anyway, so you guys, you're doing a great job in thank you. show that kasi mga binibigay niyo sa thought-provoking at saka hindi lang thought-provoking tsaka yung mga questions na binibigay niyo. Sometimes I have to think a lot dahil yung nakikita ninyo diyan, nakikita ninyo sa sa bansa, ngayon namumulat kami na hindi namin nakikita ito. Ngayon, we can na-educate ako sa inyong program. Oh, thank you. Thank you. And, guys, thank you very much. And I'm gonna miss the show, and I'm gonna miss you all. And God bless. And kayo dapat ipatuloy natin itong advocacy para makita natin itong advocacy na magpatuloy-tuloy para umunlad ang ating ang inang bayan. Oh,